minutes na punong-puno ng talakayan at kwentuhan. At syempre, sama-sama pa rin natin pag-uusapan ang mga hot issues na tiyak na kapupulutan natin ng aral at kaligayahan. Mga mainit na usapin na may kinalaman po sa atin bilang mga boss ng bayan. Pero syempre, bago ang lahat, sabay-sabay po muna namin kayo babatiin ng Good morning, boss! Happy Thursday! Good morning, Aljo, Carla, and June. Bilis-bilis na How many days to go before Christmas? 22 days before Christmas! Yay! Lapit na! Nararamdaman ko, alam mo, paglabas ko ng village namin sa St. Charbel, sobrang traffic na talaga. As early as ano oras tayo umalis, Carla? 5:30. 5:30. Oo, ganun Ang aga natin for GMB, Ano ba, ang 22 traffic. days Pasko na siguro. Oo. 22 days Pasko na. Oo. Not before. Kasi before, ano yun. So 22 days Pasko na. Oh, Pasko na. Pasko na. Ayun. To go before Christmas. Siyempre. Before Christmas or 22 days May ano, Christmas grammar na. Christmas na. Oo, Pasko 22 na. days. At syempre, ngayong umaga, importante po pag-usapan natin ang mga napapanahong issues. Kaya naman simulan na natin ang ating... Take a moment! Ito, napakaganda ng ating unang Teka Moment. Nanalo po ang FEU laban sa UST sa finals kahapon. So, 3-2 Congratulations. na. Sa point na 67 and 62. Tama? 62. Oo, ang may high score is si Mac Bello. Scored 23 points and grabbed Davao 8 yan. rebounds. Talaga, dabawin niya pala. Giving the Tamaraws a huge lift in the third quarter before camping up in the final seconds, while Roger Pogoy scored 14 points and came up in huge crunch time, and Mike Tolomia hit a crucial layup that padded the Tamaraws' advantage. At sabi nga ng FEU, ito na yung kanilang hinihintay o kinakamit na championship kasi 10 years After silang 10 years. 2005 pa yung last championship nila. So, Samantalang, congratulations to FEU Tamaraws. Nakamit na rin nila, of course. yung After 10 talagang- years, di ba? After 10 years ka nilang inaantay. ang Uste naman, ang last championship nila, 2006. Alam mo ba, nung 2006 college Sabi, with ako, Ateneo, mahilig upset ako daw. manood ng mga UAAP. So, nararamdaman mo na kapag nanonood ka talaga, yung iba yung spirit School and spirit harmony talaga. ng Okay. school spirit. Umiinit na yung ulo ni Direk kasi UST siya. Ayaw Okay lang yan, Direk. Sabi nga ni Popoy at Diyos, Basa, UP. may second chance. Oh, Alright, second. syempre hindi lamang yan ang pag-uusapan natin. Alam niyo, isa pang teka moment natin. Pinabulanan po sinabi ng Mitsubishi na in-insist nila na safe po ang Montero. Kasi kung napabalitaan nyo, may mga incidents daw na yung Montero bigla na lang nag-accelerate, bigla na lang, kahit naka-off yung engine, bigla na lang daw, bigla na lang siyang Aandar. aandar. Bulusok. Eh, di ba si Rojun, naka-Montero? Oo. So, kinakabahan kami ngayon. Hindi So, naman nagkakaanuan kami na, ibenta mo na, baka wala ng ano yan. Pero sinabi ng Mitsubishi na talagang tatayo sila sa kanilang sinabi na ang Montero po ay talagang safe. At ito po ay isang sport utility vehicle, does not have any design, mechanical, nor electronic defect. Sinabi rin po ng Mitsubishi na may mga results daw ng mga test na conducted ng mga experts from Japan patungkol po sa Montero after daw yung mga incidents of sudden and unintended accelerations or yung tinatawag na SUA. Actually, as early as 2011 pa pala, may mga reports na ganito. So ngayon lang talaga naglabasan nung nagsunod-sunod. At kung makikita nyo sa video sa social media, nakakatakot. May isang babae na hulog sa bangin. Kasi tuloy-tuloy talaga. Tuloy-tuloy talaga. Pero may sinasabi sila na kapag daw kasi bago mo i-off yung Montero mo, kailangan mo rin i-cancel yung automatic na acceleration. Huwag ka Meron lang sa ganun. loob yan. okay. Patayin makina. Patayin sa aralin yung manual. Kasi So, computer yan eh. Pag ngayon computer sinasabi kasi, ng oo. Montero Aljo, human error daw. So Human yan yung mga error. alamin nating updates kung papaano. Since yung meron din kami na Montero, so alamin din namin kung paano ba dapat i-handle yung mga... Ingat na lang pag may Montero. Kasi meron tayong batas, RA 7394, Consumer Act of the Philippines para sa mga modelong 2010 hanggang 2015. Ito po yung investigation ginagawa ng DTI upang mag-submit ng report ang Mitsubishi at ilang pa mga stakeholders and recommendation. In 2 weeks kahapon po nagsimula ang investigation tungkol po sa issuance of appropriate order for mandatory product recall kung necessary ba yan, yung prohibition, yung seizure from public sale, itigil po ang pagbebenta and car distribution. So,
Ang Montero kasi ay binenta yan, itong Mitsubishi started selling na Montero 2008. Thailand made yan, okay? Hindi naman sa Japan. So marami pero galing Japan talaga technology. Ngayon marami na nagsusulat ngayon sa Japan upang sa ganon ay umaksyon. Kasi may mga articles talaga lumalabas na may problema ang ilang mga sasakyan ng Mitsubishi. Hindi lang itong Montero, kundi itong Mitsubishi Fuso. So yun ang Sudden mga dapat unintended acceleration, Oo, kasi SUA. Kami din naka-Montero kami. Akala ko din human error. Akala ko driver Anong na- year model nung sa 2008. So medyo safe yun, Nadjo, kasi reports 2010 ngayon ang 2010 ano. up, Oo. 2013. Okay naman, oo. Ang problema kasi maglalabas is 2012 eh. Maglalabas ang Montero ng bagong model this December. So sabi naman ng Yes, Montero, oo nga. baka sinasadya yan para maapektuhan ng sales ng Mitsubishi, pero hindi naman. Kasi talaga siya. Actually, yun yung napapansin ko sa Montero. Kasi ayaw nilang... Sirain daw talaga. Lagi siyang ganun ba? asa-kasa. Yes. Kasi gusto nilang palitan yung pangalan ng ilang talagang biktima na Montero, gawin nilang parang Montoro. Montoro eh. Munsuwag eh, yun. Uy, happy viewing Joke sa lang, kaibigan ko, si Mayor Tonton, Win ng Mayor. Kabatuan, Nueva Ecija. Good morning. Oo. Kaya yan Anang Isabela pa. Ito siguro kailangan ko na itong like yung sinasabi kailangan ng palitan nyo. Ano yun? Oo. Montoro na nga ang pangalan. Ako naman gusto kong batiin yung from Landang, si Miss Josephine. Landang Hello. Elliptical. Alright, syempre tuloy-tuloy pa rin mga live discussions at interesting topics sa ating pag-uusapan ngayong umaga. Jules? Alright, pag-uusapan natin ang pagbabago ng klima at ang implikasyon nito sa ating bansa. Gayon na rin ang mga karne ngayong Pasko. Naku. Gaano nga ba ito kaligtas? Sarap ng steak. Oo, syempre magkakaila Alam mo, tayong delikado karne. yung frozen meat, ha? Pag may nakita kayong frozen meat, kaagad yung lutuin yan. Kasi marang binibenta ngayon eh. Hindi na siya fresh. Kontaminado yan. Huwag yung hayaan Bacteria. ma-thaw. Paano yung mga hamon? Oo nga, yung mga processed Hamonado. food. Ilagay nyo sa talaga freezer. healthy Mas yun. maganda kasi yung sa palengke frozen meat. Talaga yung Mas lutuin. maganda kasi magulay ka na lang. Eat healthy. Pero Gawa. eh. Ang tawag doon? Free radical. Mahilig ako sa steak eh. Oo, pero syempre mapapanood din natin ang One Life Food, One Life Wellness at ang PTs. Maaari nyo rin kami panood via live streaming, ptv.ph. Maaari nyo i-like aming Facebook page, facebook.com/gmorningboss. I-follow po aming Twitter account at gmorningboss at bisitahin na rin ang aming YouTube page, PTV Space PH. Kaya mga boss, dyan lang kayo dahil tuloy-tuloy pa rin po ang ating kwentuhan sa pagbabalik ng Good morning, boss! Pero ha?